mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast. Pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. Mula silangan hanggang kanluran, mula Hilaga hanggang Katimugan, 100 himpilan ng radyo natin naglilingkod sa buong kapuluan. Kasama ang 200 tagapag-ulat buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad. Sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company, ang tunay na lakas ng radyo. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. The Christmas Station. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Mga suki namong tigpaminawaan, mayong buntag kaninyong tanan, ani anausab kita ning atong tulumanon, Himaya sa Dios. Welcome ninyong tanan, ining sayo nga kabuntagon, mga suki namong tigpaminawan. Mayong buntag, Brother Lex. Mayong buntag, Usab. Mayong buntag, Toy Susan. Mayong buntag, Brother Gong. Atong mga kaubanan nga St. Raphael Choir. Atong timbayaon, atong mga kaigsunan nga naminaw karon. Mayong buntag. Mayong buntag. Nang mangutana tanan nyo, unsa may nakaayos sa kabuntagon, mga Brad. Yan, nakamata. Kagana po lang adlaw sa Ginoo. Amen, no? Pasalamat ta sa Ginoo sa laing kabuntagon nga gihatag kanato. Bitaw maigsuon karong Domingo ha, gisaulog nato ang Gaudete Sunday o Domingo sa pagmaya. Og atong iuban sa atong pamalandong karon, kitong atong makaigsunan nga naa sa layong dapit apan nagpaminaw kanato. Ang atong iban sa atong mga pag-ampo katong atong mga igsuong mga mag-uuma, mga magtutudlo o kanang anaa sa medical profession, especially kadtong may nanguna karon sa atong pakigasdang sa sakit nga COVID-19. Munang atong silang iampo tungod kay wa man tay laing ma-offer, ma-share, wa tay mahatag financially, pero pinaagi sa atong mga pag-ampo o pangilabang ngadto sa Dios, atong mamahimong mahatag ngadto sa atong mga kaigsuunan ang ilang mga panginahanglanon. Og sa dili pa nato sugdan ning atong programa og pamalandong karon, mag-ampo una kita no og atong ibutang sa atong kaugalingon diha sa presensya sa Dios ug diha sa iyang gugma. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Almighty God, gracious provider and giver of life, we anxiously await the celebration of your birth. Like the people of long ago, our ancestors in faith, we too are in need of light, in need of direction, and in need of your word to show us the way. Our busy lives, Lord, and the consumerism that surrounds us make it difficult to recognize your kingdom and to hear your voice. Help us, Lord, to focus on you. Help us, Lord, to worship you in spirit and in truth. We ask this
through Christ our Lord. Amen. So karon mga igsoon, mudungan kita o masabay kita sa pag-awit sa pasiunang awit. The first reading is taken from the book of Prophet Isaiah. The Spirit of the Lord Yahweh is upon me, because Yahweh has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up broken hearts, to proclaim liberty to the captives, freedom to those languishing in prison, to announce the year of Yahweh's favor and the day of vengeance of our God, to give comfort to all who grieve. I rejoice greatly in Yahweh. My soul exults for joy in my God, for He has clothed me in the garments of His salvation. He has covered me with the robe of His righteousness, like a bridegroom wearing a garland, like a bride adorned with jewels. For as the earth brings forth its growth, and as the garden makes seeds spring up, so will the Lord Yahweh make justice and praise spring up in the sight of all nations. The word of the Lord. Thanks be to God. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior, for He has looked with mercy on my lowliness, and my name will be forever exalted. For the mighty God has done great things for me, and His mercy will reach from edge to edge. And mercy in every generation. He has revealed His power and His glory. He has cast down
the mighty and their arrogance, and has lifted up the meek and the lowly. He has come to help his servant Israel. He remembered his promise to our father. And holy, holy, holy is his name. The second reading is taken from the letter of Paul to the First Thessalonians. Rejoice always, pray without ceasing, and give thanks to God at every moment. This is the will of God, your vocation as Christians. Do not quench the spirit. Do not despise the prophet's warnings. Put everything to the test, and hold fast to what is good. Avoid evil, wherever it may be. May the God of peace make you holy and bring you to perfection. May you be completely blameless in spirit, soul, and body, till the coming of Christ Jesus, our Lord. He who called you is faithful and will do it. The word of the Lord. Thanks be to God. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. The Lord be with you. And also with you. The reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord Jesus Christ. A man came, sent by God. His name was John. He came to bear witness, as a witness to introduce the light, so that all might believe through him. He was not the light, but the witness to introduce the light. This was the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites to ask him, "Who are you?" John recognized the truth and did not deny it. He said, "I am not the Messiah." And they asked him, "Then who are you? Elijah?" He answered, "I am not." They said, "Are you the prophet?" And he answered, "No." Then they said to him, "Tell us who you are, so that we can give some answer to those who sent us. How do you see yourself?" And John said, quoting the prophet Isaiah, "I am the voice of one crying out in the wilderness, make straight the way of the Lord." Those who have been sent were Pharisees, and they put a further question to John. "Then why are you baptizing if you are not the Messiah, or even Elijah, or even the prophet?" John answered, "I baptize you with water, but among you stands one whom you do not know,
Although he comes after me, I am not worthy to untie the strap of his sandal. This happened in Bethabara, beyond the Jordan, where John was baptizing. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "There is the Lamb of God who takes away the sins of the world." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Mga igsuon, gisaulog nato karong adlaw ang Gaudete Sunday. Mao kining Dominggoa kagiawhag kita nga maglipay og magmaya uban ang kasing-kasing na mahinangpon sa Dios. Ang ritual sa misa karong adlaw magsugod kini diha sa pulong nga Latin nga nagaingon, Gaudete et Domini Semper, nga kung atong hubaron sa atong pinulungang tabunon, nagpasabot nga maglipay kita kanunay diha sa Dios. Which is, mao gayud kini ang atong disposisyon karon. Ang maglipay tungod kay ang nangandam kita sa pag-abot sa Emmanuel. Busa higala og igsuon nga nagpatalinghog karon, maglipay gayud ta, magmaya ta karong adlaw. Sa ubang simbahan karon, ang bisti sa pali color pink aron sa pagbantala nga diha sa paginulsol natong iyang katawhan angay nga magpabiling mahinangpon tungod kay nagkaduol na ang kaluwasan nga gipadala ni Yahweh nganhi kanato. Ang unang pagbasa nagsaysay kanato nga angay gayud kitang maglipay tungod kay ang Emmanuel moabot aron sa pagluwas kanato nga iyang katawhan. Gikan sa daghan kayong klase nga pagkaulipon, lawasnon man o espirituhanon. Kaniadto ang Adbyento usa ka panahon sa paghinulsol. Daghan kanato ang makahinumdom kung adunay upat ka adlaw nga paspas kini nga panahon. Ug ang nagsaulog sa liturhiya nga mao ang pari magsulob og sinina nga adunay mahinungdanong kolor nga lila o kanang gitawag nato violet. Mao nga taliwala sa tanan, kinahanglan nga pahinumduman ang mga tawo, especially kitang katawhan, kung unsa ang ilang giandam. Ang labing makalipay nga okasyon nga mao ang pagkatao ni Kristo diha sa pasungan. Ang ebanghelyo karon nagulagway kanato kang San Juan Bautista nga maoy naghatag og buing hulagway kung kinsa si Jesus ug unsa si Jesus. Ang kahayag nga nagadan-ag sa kalibutan, ang iyang pag-abot maoy panahon sa dakong pag-ambahan tungod kay ang iyang wangwagtangon ang kangit-ngit sa kalibutan ug lamdagan niya ang kinabuhi sa tanan nga mosalig ug motuo kaniya. Nya, matuo ka. Niining nagsinanggabot nga adlaw sa Pasko, kita giimbitar sa iglesia na mahisama ni Juan Bautista na maghatag og pagbarog ni Kristo, ang kahayag nga nagadan-ag sa kalibutan. Diha sa atong individual na kinabuhi, atong ipadan-ag ang kahayag ni Kristo aron nga malamdagan ang katawhan sa atong palibot. Unsa may buhaton diha sa epistola karong adlaw, gisulti ni San Pablo, nag-share siya kanato og pipila ka mga points or mga guidelines. Una, kanang gitawag og makanunayong pagmalipayon. Matud pa ni Apostol Pablo maigsuon, makabig nato ang mga tao ngadto paduol kang Kristo kun kita kanunay usab magpakita nga kita malipayon. Kanagong always smiling, no? Di kay tagaag pinaskuhan gabugot lang gyapon. Usa ka kalipay bunga sa peaceful heart dili sa kalibutanong mga butang. Ang matuod nga Kristohanon magapabilin nga mahinangpon bisan pagduawon siya sa mga problema ug pagsulay sa kinabuhi tungod kay masaligon man siya sa panabang gikan sa Ginoo. Ikaduha, kanang gitawag natog prayer of thanksgiving to God
at all times. Diha sa kada adlaw nga pangilaba, mapakita nato sa ubang mga tao ang atong hugot kayong pagtuo nga kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala gyud tay mahimo. Ang tanang kinabuhi ug mga kabuhatan iya man na sa Dios. Let us always be thankful, mga igsuon, sa kanunay tungod kay grasya man ang tanan. Apil na ang atong mga talento ug ang atong mga abilidad. Tungod kay ang grasya man ang tanan, dili kita angay magpanuko sa pagpaambit sa atong kaalayuhan nga naangkon ngadto sa uban nga may panginahanglan o panginahanglanon. Ikatulo, sunda unsay insakto, maayo ug paningkamuti nga malikayan nimo ang dautan. Si Apostol Pablo naghagit kanato nga magpuyo tag usa ka matarong nga pagkinabuhi sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, diha sa atong pag-eskwela, sa atong trabaho o sa atong trabahoan, sa atong negosyo o kaha sa pagdula. Angay kita nga magmakiangayon sa tanan. Atong likayan nga kita mamintaha o magambuso sa atong mga kaubanan. Ug kung mahimo nato kini, makita sa mga tao ang Ginoo nga atong gisunod ug mahatagan og kredibilidad ang pagtuo nga atong gihuptan. Kita usab mahimong usa ka buhi nga example. Mga igsuon, kining panahon sa Pasko, ang atong lugar o panimalay napuno sa mga dayan-dayan sa suga sa Pasko. Pero daghan kanato ang wala masayod na kining maong kahayag nagsimbolo ni Hesukristo nga mao ang kahayag sa kalibutan. Diha bitaw toy usa ka pari nga niingon nga, asa ko na makit-an ang bituon nga didanag sama ni adtong bituon nga didanag sa tulo ka hari. Pero ang pari niingon nga, dili na nimo makit-an katong masamang kahayag sa maong bituon kaniadto. Tungod kay ang bituon nga imong makit-an karon, ang bituon na lang sa gasolinahan, ang bituon na lang sa Caltex. Mao nga angay natong pangutanon ang atong kaugalingon nining panahon sa Pasko. Pila ba kaha ang mga tao ang akong dalhon ngadto sa kahayag ni Kristo? Pila kaha ang makasinati sa dason nga pagkatao sa Mesiyas, pinaagi sa imong kaugalingong testimonya o testimonya sa uban. Sa atong panahon karon, daghan ang mga tao nga gapuyo sa kangit-ngit. Daghan ang gilaid sa kalisod ug sa laing bahin o sa pamaagi. Daghan kanato ang walay kagawasan sa pagpili unsay ilang buhaton ug unsay angay nilang isulti. So many who are lack of real freedom, the freedom to choose truth and love in all they do and all they say. So many who are defined by the consumerist around them. So many in the midst of all superficial jollity who feel lonely, unwanted, rejected, and marginalized, and even isolated. So many broken hearts amid all the party going. There are people who simply hate Christmas because it is only increases their inner pain and depth sadness. Karon bitaw mga igsuon, daghang mga tao ang magul-anon, mahadlok na magsaulog sa Pasko tungod kay masakitan sila. Pero wala nila lang tawa ang tinuuray ug dugukan nga rason nganong magsaulog kita sa Pasko. So many out there are waiting for us to shine the light of Christ on them and to turn their lives into experiences of joy, of wholeness, and of course, integrity. The joy of Jesus, the joy of Christmas can only be ours to extent that we work with Jesus to bring that joy into the lives of others too. Amen.
Salamat Diyos, salamat Jud kayo Ginoo sa tanang grasya nga imong gihatag kanamo. Dagang angay nga pasalamatan mga igsuon. Sa atong kalisdanan karon, mapasalamaton gihapon kita sa Ginoo tungod kay ang iyang panalangin wala gayud undanga nganhi kanato. Mga igsuon, kining atong paglupad sa kahanginan nahimong posible pinaagi sa Society of Missionary Brothers of Our Mother of Perpetual Help. Pinaagi ni Monsignor Esteban Grinke, ang umaabot nga obispo sa Diocese of Kansas. Ug usab pinaagi sa pagtugot sa atong istasyon 103.9 Radio Biliran uban sa atong station manager haron makalupad kita diha sa kahanginan. Ang Holy Catholic Church nagmugna nining tulumanon haron kadtong hilit nga dapit nga dili maabot sa pisikal nga misyon makadungog gihapon sa mensahe sa Dios. Pinaagi ning atong tulumanon sa radyo Himaya sa Dios. Ang atong sibahan padayon karon sa iyang vocation campaign alang ni atong individual nga willing nga mosulod sa bokasyon sa pagkapari o willing mo undergo og seminary formation. Edad 25 anyos hantod 70 anyos pataas, minyo man o dili. Kinsa kadtong willing, palihog lang pag-contact sa atong mobile hotline 0950-4408-458. Ako Osbon, 0950-4408-458. 24 oras andam kami willing motubag sa kung mag-assist sa inyong gustong ipaabot kanhi kanamo. Mga igsuon, ang kinot sa atong ebanghelyo karon nagkanayon. Ako ang tingog didto sa kamingnawan nga nagasinggit. Tol-ira ang dalan sa Ginoo. Ang atong salmo gikan sa Lucas 1:46 nga nagkanayon, my soul rejoice in my God. Mga igsuon, wala na kitay igong panahon na hagtos ng tabil sa atong tulumanon. Ako na lang ibilin kaninyo ang fundamentals of the Catholic faith nga atong mabasa sa letter of Paul to the Romans in Romans 14:19 nga nagkanayon, let us then make it our aim to work for peace and strengthen one another. Wala na yun kita igong panahon na hagtos ng tabil sa atong tulumanon sa ngalan sa atong mahal nga Arsobispo Juan Robuar uban sa tanang kaobispuhan sa Holy Catholic Church tibuok kalibutan. Sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa 1.03.9, kini ang inyong higala sa kahanginan uban sa St. Raphael Choir, Bishop Agustin Celiero, atong daygon ng Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Anginu mana kaninyo. God bless you all. Your friendly neighborhood station.